Kasabay po ng pagunita sa anibersaryo ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi kailangang magpadala ng warship sa pagre-resupply sa mga mangingisda sa West Philippine Sea. Saksi, si Ivan Mayrina. Noong araw na banggain at bombahin ng water cannon ng China Coast Guard ang BRP Datu Pagbuaya ng BFAR malapit sa Bajo de Masinloc. Namataan ang isang barko ng Chinese Navy na malapit ang nakabuntot sa barko ng mga Pilipino. Ayon sa PCG, unang beses siyang nangyari sa Bajo de Masinloc. Isang araw matapos sa pangaharas ng barko ng China, sabi ng National Task Force for the West Philippine Sea, posibleng mag-deploy ang Pilipinas ng warships ng Philippine Navy para sumama sa resupply missions ng BFAR. If there are future resupply missions and nakita natin nandun yung plan ships and they are approaching the Philippine Coast Guard and BFAR ships, then it is plausible that we will also deploy the Philippine Navy. Ayon naman sa PCG, nakasalalay sa Pangulong desisyon. At sabi ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos sa inaugurasyon ng NLEX Candaba 3rd Viaduct. We are not at war. We don't need Navy warships. All we are doing is resupplying our fishermen, protecting our territorial rights. It will be provocative and will be seen as an escalation. We don't do that. The Philippines does not escalate tensions. Quite the opposite. The Philippines always tries to bring down the level of tension. Sinabi ito ng Pangulo sa ika-42 anibersaryo ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS na isa sa mga basihan ng Pilipinas sa pag-iit ng karapatan nito sa West Philippine Sea. This readiness to engage fully within the parameters set by UNCLOS is a testament to our unwavering belief in the peaceful means of settling disputes and the rule of law and the rules-based international order. Ang Taiwan naman nababahala sa pagdami ng mga Chinese ships sa paligid ng Taiwan. Naka-high alert ngayon ang kanilang militar, kasunod ng naval deployment ng China na ayon sa Taiwan ay pinakamalaki sa loob ng halos 3 dekada. Sa ulat ng Reuters, aabot sa 70 ang Chinese Navy at Coast Guard ships sa rehiyon. Wala pang anunsyo ng China kung magkakaroon sila ng military drill sa lugar. Nang tanungin tungkol dito ang Chinese Foreign Ministry, sabi ng kanilang tagapagsalita, bahagi ng teritoryo ng China ang Taiwan, demokrasya at may sariling pamahalaan ng Taiwan, pero para sa China, probinsya nila ito na handa nilang bawiin. Para sa GMA Integrated News, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Meralco may panibagong dagdag singil sa kuryente ngayong Disyembre. Mahigit 10 centavos kada kilowatt-hour ang dagdag singil. Ayon sa Meralco, 21 pesos ang dagdag singil sa kabuoang bill sa kuryente ng mga tipikal na household na kumukonsumo ng 200 kilowatt-hours dahil daw sa pagtaas ng generation charge na ibinabayad ng Meralco sa mga supplier ng kuryente. Magpapasko, saan mo na naman pupulutin itong idadagdag na naman nila na singil sa iyong kuryente? Hindi pa raw kasama riyan ang inaprubahan ng Energy Regulatory Commission na dagdag singil sa kuryente ng National Grid Corporation of the Philippines simula sa Enero. Hindi pa raw malinaw sa Meralco kung magkano magiging epekto nito sa bill. Umano'y pagmamanipula sa presyo ng asukal gustong paimbestigahan sa Kongreso. Daing ng United Sugar Producers Federation of the Philippines, may mga trader na nangiipit umano ng nabiling asukal sa mababang halaga para tumaas ang presyo. Sa privilege speech ni Negros Occidental 5th District Representative Emilio Bernardino Yulo, sinabi niyang dapat ito imbestigahan at panagutin ang mga dapat nagpoprotekta sa mga sugar farmer, gayon din ang mga nananamantala. Suportado naman ng Sugar Regulatory Administration ang investigasyon. Fourth Philippine Human Rights Plan inilunsad ngayong International Human Rights Day. Sa paglalunsad nito kanina sa Pasay City, itinurn over kay Executive Secretary Lucas Bersamin ang National Human Rights Action Plan na magiging gabay para mapatatag ang mga adhikain para sa karapatang pantao sa iba't ibang sektor. Nakatuon ang 8 kabanata nito sa iba't ibang issue, gaya ng gender equality, child poverty, abuse at exploitation, kapakanan ng mga PWD, pagprotekta sa tradisyon ng mga indigenous people, pagpapahusay sa custodial facilities at mga hakbang laban sa human trafficking at torture. Sa hiwalay na pagtitipon, nagsagawa naman ng kilos protesta ang Philippine Alliance of Human Rights Advocates at ilang grupo. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Mga kapuso, magpapatuloy ang pag-ulan bukas sa ilang bahagi ng bansa. Pangunahing weather system na magdudulot ng pag-ulan ay ang shear line.
Ito ay nabubuo mula sa banggaan ng malamig na hanging amihan at easterlies o yung mainit na hangin mula sa Pacific Ocean. Posible rin ang localized thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, uulanin ang malaking bahagi ng Northern at Central Luzon, Quezon, Mimaropa at Bicol Region. May malalakas na ulan sa ilang bahagi ng Visayas at malaking bahagi ng Mindanao. Maging handa po sa banta na baha o landslide at maging alerto rin ang mga residente malapit sa Bulkang Kanlaon dahil may chance rin na ulan bukas lalo na bandang hapon o gabi. Sa Metro Manila, may chance rin na ulan bukas sa ilang lungsod. Inusisa po sa Kamara ang umano'y sabuatan sa industriya ng bigas, kaya mataas pa rin ang bentahan nito sa mga pamilihan. Saksi, si Jonathan Andal. Naglalaro sa 40 hanggang 64 pesos ang kada kilo ng imported na bigas sa merkado, depende sa klase. Base sa latest monitoring ng Department of Agriculture, mataas pa rin ang presyong yan kahit pa may oversupply ngayon ng bigas at kahit pa binawasan ng taripa ng 20% simula Hulyo. Kaya hinala ng mga kongresista, may sabwatang nangyayari sa industriya ng bigas. Ang mga bigas natin nasa bodega, hindi nilalabas. Kaya hindi bumababa yung presyo. Naapektuhan yung farmers, wala nangyari sa consumer kasi may sabwatan. May kartel na nangyayari. Parang meron nga pong connivance sa ating po mga government agency kung bakit hindi po natin nami-meet yung target natin na ibaba po talaga natin yung presyo po ng bigas. The farm gate price went down. The landed cost went down. Should translate to lower retail, pero hindi po yun yung nangyari. Sa pagdinig ng Quinta Committee ng Kamara kanina, itinanggi ng 10 pinakamalalaking importer ng bigas sa Pilipinas ang aligasyong may kartel umano na nagmamanipula sa presyo ng bigas. Wala kaming cartel, hindi kami nagpa-profiteering. We're dictated by the Hoarding, market prices. Hindi kami nag-hoarding. Ang nabiblame kasi ngayon, ang naging spotlight kaming mga importer, where in fact, tama si Honorable Tulfo, na ang makikita natin problema sa retailer. Sabi ng Bureau of Customs, pagdating ng imported na bigas sa bansa, nasa 33 pesos kada kilo ang presyo nito o yung tinatawag na landed cost. Kukunin ito ng importer at sabi nila, ibinebenta ito sa wholesaler ng 35 to 40 pesos. Pagdating sa wholesaler, ibebenta naman ang bigas sa dealer bago makarating sa retailer sa palengke. Niloloko tayo somewhere else eh. Nakita, sinabi na ng customs 33, sinabi na nga ng wholesaler 35 to 40 ang benta niya. Bakit sa palengke na 50? Ang isang malaking rice importer muntik pang makontempt. 1 bilyong pisong halaga kasi ng bigas ang kanyang inangkat ngayong taon pero hindi masabi kung magkano ang kanilang kita. Imposible, sir, na hindi nyo alam kung magkano ang kita nyo. Yung wife ko na po kasi ang nag-compute yun. Maluwag po ang ating detention facility, Mr. Chair. Sabi po ako ng totoo. I think you are lying. Itong pinagtatakahan natin na bakit ang taas-taas ng presyo at walang kinalaman ng importer, hindi ko matanggap yan, Mr. Chair. May I now request AMLA, Mr. Chair, to check the financial records and transactions of all these top importers. Hindi naman masabi ng Department of Agriculture kung may kartel ba sa bigas. I cannot categorically say na meron kasi hindi naman mandato ng DE sabi nun. Para sa GMA Integrated News, ako si Jonathan Andal, ang inyong saksi. Thesis defended ang sigaw ni Tito Bob, isang senior citizen na journalism student na graduating na. Isang malaking patunay na hindi hadlang ang edad para makamit ang success. Age doesn't matter kahit pa sa pag-aaral. Gaya ni Bobby o Tito Bob sa kanyang mga klase sa University of Santo Tomas, nakaka-defend lang ng kanyang thesis at the age of 63. Journalism ang course ni Bobby. Ayon sa kanya, nag-aral naman siya sa UST noong 1979 hanggang 1982 sa kaparehong kurso. Ang kaso, tinawag daw siya ng pagpe-perform bilang singer, kaya hanggang second year lang siya. Discover ako ng Hapon. They brought the group into Tokyo para mag-perform. Nagustuhan ko, malaki yung kita, so I said,
teka muna, itigil ko muna yung aking college life, no? To give way to work. 1984 nang sinubukan niya raw ulit mag-aral pero hindi ulit natapos dahil pa rin sa propesyon. 11 years daw siyang nagpabalik-balik ng Japan at Pilipinas at nang magdedesisyon na sana ulit mag-aral noong 1993, saka naman daw na-approve ang kanyang petisyon para makapunta ng Amerika. Nitong 2023 lang daw ulit siya namalagi sa Pilipinas matapos magretiro. Sa isang biyahe sa tren ng PNR daw nagsimula ang pagbabalik niya sa pag-aaral. Diniretso ako sa Espanya. From Espanya, pumunta ako ng UST. Hanggang sa, dinalaw ko siya. Sabi ko, sino kaya ang dean ngayon? So, pinuntahan ko yung dean sa office. Sabi ko, why not go back to school kaya? Sabi ko gano'n. Pwede pa ba, ma'am? Doon na raw siya nagsimulang mag-ayos ng kanyang records at nalaman niya na 29 units pa ang kailangan niya para makatapos. Kasama riyan ang thesis na nakuha naman na daw niya noong 1980s pa at na-defend pero walang grade kaya kailangan niyang ulitin. So, how was it, sir? Defending your thesis at the age of 63? Nerve-wracking. Sabi ko, ma'am, parang magsusuka yata ako. I will throw up sa nervyos. Success naman daw ang defense. Last day na bukas ni Bobby bilang estudyante at maghihintay na lang ng June 2025 para makapagmarcha. I could get my diploma now in December. Pero gusto ko kasi magmarcha eh. The moment, the baccalaureate mass and all that. At saka most of all, ang babaw ng rason, Facebook profile picture. Yung gagawin. Lumipas man daw ang panahon, nakatitiyak daw si Bobby na wala siyang pinagsisihan sa mga desisyon. At kung may natutunan man daw siya rito, yan ay ang walang edad ang tagumpay at kasiyahan. Dumadating lahat in God's time. Don't make any rush decisions. I have made a lot of mistakes. Pero wala akong pinagsisihan. You just need to really get up and start all over again. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.